So yun guys, welcome back na naman dito sa channel natin. Napapansin ko parang araw-araw na tayo gumagawa ng video, no? Sabagay dati naman nung nagde-daily 3v3 ako, ganun eh. Araw-araw minsan nga 5 hanggang 10 pang video na gagawa ko eh. Sa daily 3v3, no? Anyway, kaya tayo gagawa ng another content ngayong araw. Okay, dahil may mga bagong comments tayo, no? Na actually nabasa ko lang siya ngayong umaga. So tara! Gawan natin ng content yung mga comment nila, no? So isa-isahin natin. Sa unang nabasa kong comment, eto si at Tiny Moo, no? Lods, ang sabi niya, paano ba mapataas ang attack parang ang bagal ko mapaangat attack power ko? So ito talaga yung naisip kong gawan ng content, no? Since nag-comment siya, so talaga gawan natin ng video. Nag-reply ako sa kanya kasi. So sige, gawan natin ng video yung comment mo na yan. Okay, so bago natin umpisahan yung comment niya, ay yung video para sa kanya, i-shoutout na natin to lahat na nagko-comment. To lahat na ng comment, basahin na natin yung mga bagong comment. Kasi ito shoutout natin ito si @nelnelnil 9667, no? Mukhang okay na yung bracket ng VS, no? Dati top 300 pa lang, level 900 na kalaban eh. Boss, totoo. Nagtataka rin nga ako eh. Actually, nakapasok pa ako sa top 100 kahit mag-isa gaming ako, no? Ano may solo gaming ka? Tapos nakapasok pa ako ng top 40 pala, top 400, top 40. So, doon din sa GC namin, nagtataka sila, no? Parang usap-usapan sa GC namin yon, no? Na ganun nga, na halos ka-level lang yung mga ka-bracket ngayon. Yung sinasabi ko yung tour na, yung sinasabi niya, guys, no? Sa mga hindi nakakalam, meron kasing monthly tournament, so meron tayong video rin tungkol doon. Parang yung bracketing ngayon binago nila. Parang alam mo yun, nilitan nila yung range ng bracket. So parang kung 600 to 700 lang siguro or 600 to 750. Kasi may mga nakalaban din ako 700 plus eh. So ibig sabihin, hindi lang siya 600 to 700. Lampas 700 yung iba eh. Pero at least, kahit pa paano, lumit yung bracket. Hindi nakagaya dati na sobrang OP ng mga kalaban. Parang ganon. So yun, nasap-usapan sa GC, no? Na ganon nga. Kaya na umabot pa ako ng top 4 team solo gaming, no? So yun lang, boss, yun parang totoo, no? Totoo yung comment mo, mukhang ganun nga nangyari. Tapos eto shoutout natin to si @Lester D-Master, sabi niya, boss, bakit kaya yung iba napapakwit ng MU? Tapos lilipat lang din naman pala ng ibang server. Okay, so tinutukoy niya siguro yung mga server hopper, no? Okay, edi isingit natin, no? Itong content natin na to, isama na natin i-discuss yung ano mo na yan. Kasi kung sasagutin ko lang yan ng comment ngayon, baka mapahaba yung comment ko sa'yo. I-discuss natin, isama natin dito sa video. Okay? So, pag-usapan natin kung bakit nga ba napapakwit yung ibang player. Okay? So, sino pa ba? Ito si @Wilford Andrea. Ugravador 9576. Ayaw mo na mag-adjelt? Hindi, bossing, ito, adjelt tong gamit ko ngayon. Hindi pwedeng mawala to, guys. Main account ko to eh. So, anong nangyari lang, kaya lang madalas Dragon Knight yung naano ko sa video. Natatapat na, ayun nga, siguro may gagawin ako dun sa Dragon Knight. Tapos natatapat na rin yung content, no? Na minsan doon na-highlight. O merong mga factor siguro ng content na dun ko siya mapapakita. Okay, actually yung Dragon Knight kasi, guys, na late yun eh. Kumbaga, kaya pinopokusan ko yun, hinahabol ko yung Dragon Knight dito sa Agile. So medyo naiwan kasi yun. Okay? So ito yung Agile natin, guys. Ito, buhay na buhay. Ayan, no? So lagi natin sa game. Kay @Wilford Andrea Ogravador. Ito pa rin yung Agile natin, guys, no? Buhay na buhay to. Hindi ito pwedeng mawala, main account ko to. Sino pa ba? At eto si @Xavier Chrono 54158. Try nyo BK naka full water HP rep. Walang magagawa AGL or EMG. Haha, sa reflect pala ang kate. Okay, so ang comment niya dun sa video natin na why player changed class eh. Okay, so ang sinasabi niya yung BK na guardian, no? Sa totoo lang, @Xavier, no? Thank you sa comment mo. Gusto ko talaga ring subukan yung Guardian na Dragon Knight. Nasa plano. Ang problema kasi, nahihirapan ako mag-ipon ng water. Gawa nga ng yung Dragon Knight, wala man lang siyang fluorite na pwede kong i-salvage. So pati yung mga water na napaparm ko, napipilitan akong i-salvage siya para lang i-upgrade yung Nation Slate kasi gawa nga ng delay na siya sa power.
Delay na siya sa level, delay na siya sa power. Kaya ang ginagawa ko, pinipilit ko siyang ihabol. Na ano tuloy ako, na tawag rito. Napipilitan ako mag-salvage ng pati water. No? Napipilitan tayo mag-salvage pati ng water. Pero baka in the future, no, baka maisip kong ang ano yun to, baka maisip kong gawan ng ano, ng ganong build, yung Dragon Knight. So siguro kapag hindi mo na talaga kailangan ng Fluorite, or makaano na tayo ng Fluorite, no, baka magawa natin ng paraan. O sino pa ba? So yun lang siguro, yun lang yung mga bagong comment. Ito si at Didi Tank Gagi Lakas ang 2v3 at Tank AGL. Guys, ang ginagawa ko kasi dito sa ano, din sa rank tour na match, no. Actually guys, solo ko 'yun eh. Yung dalawang alam mo 'yun, yung buffer ko tsaka yung AGF nasa computer. Okay, tapos yung Dragon Knight sa cellphone ko ginagamit. So hirap na hirap ako actually. Mina-manual attack ko siya. So ang ginagawa ko, ibabab ko muna yung AGL ko tsaka tong Dragon Knight. Okay? So pag nabab ko na sila, una kong palalabasin yung AGL kasi may dodge yun eh. Ibig sabihin, pag sumalo kasi siya ng mga unang hit, at pinutin ko lang yung dodge, sabay attack, alam mo yung kusa siya nga attack, kahit na isang beses mo lang siyang pindutin, a-attack ng attack yun hanggat abot ng range niya. Okay, kaya nagagawan ko ng paraan yung tour. Tapos ang ginagawa ko, pag uma-attack na yung AGL, basta may dodge ko lang siya at Archangel, yung Dragon Knight na yung pinangpapatay ko, nahabol ko. So nag-comment kasi siya na ano, dun sa tag rito, yung sa 2v3, no? Anyway, mga ka-guild ko yun, no? Yung mga nakalaban natin, kaya nga nagpaalam ako sa kanila na i-upload ko eh. So katuwaan lang, magkaroon na ng content. Pinakita ko lang yung tour na actually, for info lang din. Anyway, punta tayo sa topic guys, no? So bago natin puntahan yung mga source ng attack, i-discuss natin ng konti yung comment ng isa, no? Ni Lester, na bakit ba nagko-quit yung mga MU players. Okay, ito yung mga possible reason, no? Gagawin kong halimbawa yung nangyari sa server namin. Ito yung pinakamagandang halimbawa. Nung pag early player ka kasi, okay, lalo na pag wala ka talagang experience, tapos merong mga server hopper sa server nyo na may idea na, mga feeling malakas yun. Totoo yun, no? Ito legit to, no? Tamaan yung mga, alam mo yung mga server hopper na player, pero hindi naman sila mga gamer talaga. Sila yung mga dating player na tumalon sa bagong server at mag-aangas doon sa bagong server para, alam mo yun, ipakita na dati akong player, mas lamang ako sa inyo, ganun. Tapos mampipk, tapos mag-i-spend ng konti. Guys, pag nag-spend ka kasi sa early game, no, sa early weeks ng server, lamang ka talaga. Okay? So, ang nangyayari, nambubuli sila. So, yung iba siguro nabubuli, alam mo yun, mga mahihina yung loob, pag nabuli sila, napike, nag-iiyakan nga rin sa word chat lagi na, ayun, dilipat na lang uli ng bagong server. Ako kasi hindi ko gawain yun eh. Pag ikaw kasi lumipat ng bagong server, niloko mo sarili mo kasi alam mo yun, napagod ka na, napuyat ka na, naglaan ka na ng oras dito sa server na to, no? Tapos, lilipat ka na ng bagong server para ano? Para ganun din naman yung mangyayari. Kung hindi ka din mag-i-spend, hindi ka rin magpapalakas, same lang scenario nun eh. So, yung ginawa ko, since bully yung naging player dito sa server namin, no? Ang ginawa namin, pinipikay niya kasi yung mga ka-guild namin. Actually, sa guild namin siya eh. Naging leader namin siya sa guild. Pinipikay niya yung mga ka-guild namin, kinikik niya pa. Ginawa namin, lumipat kami sa kabilang guild. Okay? So, bakit kami magko-quit sa MU? Ang ginawa namin, nagpalakas kami. Yun ang ginawa namin. Actually, ni Sage, yung may-ari ng Dragon Knight, no? Ginawa namin, nagpalakas kami. Nilabanan namin siya ngayon hanggang sa dumating sa point na hindi na siya manalo sa amin. Actually, doon ako napilitang maglaro nito talaga. Alam mo yung, dahil sa bad trip ko doon sa PPK, imbis na hindi naman talaga ako maglalaro nito ng matagal. Alam mo yung, ano lang sana, tawag rito? Parang, ano yun? Laro-laro lang libang-libang. O since nagkaroon ng ganong senaryo, hanggang ngayon naglalaro pa ako, no? Kasi gaya na sabi ko sa inyo nga guys, sa mga gamer, nagpo-fuel talaga sa amin para maglaro is yung PK eh. Alam mo yung naaabuso, kapiling mo, yabang inaabuso mo ako, teka, gawa ko nga ng para ganon. So ganon yung nangyari. Yung iba na may hina yung loob, or hindi talaga siguro sila, ako guys, sa totoo lang, iba yung mindset ng talagang real gamer eh.
Hindi ko sinasabing, hindi ko inaano na solid gamer talaga ako. Pero ganun kasi ako mag-isip. And sa tagal ng experience ko sa paglalaro, yung mga gamer talaga, promise, hindi quitter yung mga gamer. No? Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para lumaban sa PK. Ano mo yun? Either way. No? Kasi kung magkukwit, pag nag-quit ka, no, lumipat ka sa ibang server, parang inamin mo na hindi mo siya kaya. Parang ganun. So, ganun nangyayari. No? Naisingit ko lang. So, kaya nagkukwit yung iba, no? Nabubuli sila. Yun namang nakalaban namin, napakwit namin siya. Bakit namin siya napakwit? Kasi na-outplay namin siya. Isa yun sa mga dahilan bakit siya nag-quit. Since mas malakas na kami sa kanya, hindi na siya manalo, wala na siyang kaibigan, no? Iniwan na siya ng mga kagild niya. Ganun yung nangyari. So, wala ka ng kaibigan sa game. No? Pinapatay ka palagi, hinahunt ka. Pag nakita ka, nagsasamon, papatayin ka lang. So, hindi ka rin makapag-farm, di ba? Ganun yung nangyari sa kanya, kaya siya napakwit. So, hindi ko alam kung lumipat siya na ibang server. Okay? Yung iba naman, na lumilipat na ibang server, ganun ngayon nangyayari. No? Hindi sila, alam mo yun, hindi na nila kayang sumabay dun sa server. Or meron silang mga pagkakamali siguro na nagawa na hindi nila, sa tingin nila, hindi na nila maitatama. Kaya nangyari, mas pinili na lang nila na lipat server na lang. No? At least yung mga natutunan ko sa lumang server, daling ko sa bagong server. Tapos, ang kadalasan nga guys, maniwala kayo sa akin, ang kadalasan nangyayari, yung mga lumang player na galing sa old server na mag-jump sa bagong server, magpipiling magaling yun. Ano, magpipiling magaling, piling malakas. Tapos, pag nasapawan na rin ng mga kahit new player at nagpalakas, pag nasapawan na rin, ganun din. Diba? Babait, no? Mawawala yung trash talk. So, ganun yung mga nangyayari. Tapos yung iba naman, na napapakwit talaga, siguro talagang naging busy na sa buhay nila. No? Katulad ng may-ari ng Dragonite, no? Kay Sage. Hindi niya na talaga kaya maglaro, siguro sa schedule, sa trabaho. So, may ganun, na napakwit for good. Hindi dahil sa pangit yung game, no? Hindi pangit tong MMO Monarchy, maniwala ka sa akin. Kasi, kung pangit to, malamang wala na rin ako rito eh. No? Totoo sin, yung MU Monarchy, kaya maraming lalaro hanggang ngayon, solid na game to, guys, no? Para sa mga new player, yung mga magbabalak maglaro ng MU Monarchy or yung MU Immortal, napakaganda ng gameplay, no? Yung mga contents, ang backpair nga lang dito, yung tour na ngayon, inaayos pa nila, di ba? Ang sinasabi ko sa yung pangit lang dito is yung tournament, bracketing, which is ngayon parang inaayos na nila. Yun nga, yung isang nag-comment, si at nil, di ba? Sabi niya na parang okay na yung tour na, parang, kasi parang inaayos na nila yung bracketing. So kung sa gameplay guys, MU Monarchy solid to. F2P friendly, hindi lang basta yung mga spender, alam mo yun, hindi lang sila yung naghahari dito. Kahit na spender ka, hindi ka manalo sa WoW. Alam mo yun, may mga ganung factor dito sa game. Okay, so sana malinaw sa iyo Lester, no, kung bakit na idea ko lang yun kung bakit napapakwit yung mga player, no? Or kung bakit sila nag-server hop. So ganon, madalas yung mga quitter, yun yung mga unang mayayabang na nasapawan, kaya sila napakwit. Yun yun. Real talk. Yung real talk, no? Yun yung mga unang mayayabang na player. Tapos nung nasapawan na, at hindi na matanggap na hindi na sila manalo, sila yung napapakwit. Ang sakit naman nun. Ni real talk, eh, no? Anyway, guys, tara punta na tayo sa tunay na topic natin. No? So, ang tunay na topic natin is ano nga ba yung mga source ng attack? So tulad yan, ang attack natin is 22,272. Buff to guys ha, hindi to base attack. Pero alam ko ang base attack ko nasa 19,600 pa lang eh. Nang walang buff. Okay, so buff kasi siya eh. Ano nga ba yung mga source ng attack guys? Guys, pag early level, pag level 1 to 300, yung iba siguro napapansin nila na parang ang bagal ng progress nila. Kasi guys, napaka-konti pa ng event sa ganung level nyo. Okay? Yun yung isa sa mga dahilan talaga. Ngayon, pag hindi ka kasi masyado nag-spend sa first 1 month ng game, so feeling mo ma-outplay ka ng mga spender. Kasi nga, pag nag-spend ka kasi, unang-una marami ka makukuhang bless, soul, mga jewels, no, na pang-upgrade. Tapos may mga item na free na nakakadagdag sa attack power nila. So feeling mo na napag-iiwanan ka. Sa umpisa lang yung guys. No, pero pag tumagal yung game, maano mo na, ang tawag rito? Mararamdaman mo na kapag lagi ka na nag-i-event, no? Marami ka na mapagkukuhaan ng attack power. So unahin natin, okay, ano nga ba yung mga source ng attack power? So syempre nga unang-una yung gears, no, yung weapon.
Yung weapon, yung ring, ay yung necklace, yung ring, okay? Kasi itong earrings kasi dep eh. Yung weapon, yung necklace, at yung ring. Yun yung isa sa mga source ng attack. Okay? Ay, yung isa, yun yung mga sources ng attack. Hindi isa, yun yung mga sources ng attack. Ano pa? Pag in-enhance mo yung mga gamit mo, tulad nyo, pag in-enhance mo yung weapon, so yung attack mo, mag-enhance din. Kung makikita mo yung plus 34 dyan, siguro naman alam mo na yung level up ng weapon, ano, yung plus. Yan, isa yun sa mga main source ng attack pag in-upgrade mo yung mga weapon mo tsaka yung mga accessories, okay? Tsaka yung boost, eto, yung jewel boost, yung jewel of life kung tawagin. Yan, eto naman yung kulay green na plus, kita mo yung plus 17, ganyan. Isa rin yan. Actually, yung ibang player, guys, tataka ko, no? Grabe mga apps nila, sobra. May mga plus 50, no? Grabe. Ewan ko kung paano nila minamagic, pero guys, napakahirap mag-plus. No? So, hindi ko alam kung paano sila nagmamagic. Actually, ang balak ko, nag-iipon ako ng 1,000 Jewel of Bless at Soul ngayon doon sa Dragon Knight ko. Susubukan ko mag-upgrade ng ganung karami. Yun lang naman yung nasa isip ko, no? Plano kong ganun. Tapos ako, ang ginagawa ko kasi, parang 1 level per day ako eh. Di ba 4 na level bago siya ma-upgrade para hindi mabasag? Ang ibig sabihin, halimbawa ito, level 34. So 33, pag nabasag ito, babalik sa 33. So pag kailangan ma-upgrade ko ito ng 37 para ma-safe. Para pag nabasag, balik lang 37 lang din siya. So ganon, di ba? Ang bala kong gawin, isang level per day. Pag nakuha ko yung level 37 kunyari, hindi na ako mag-upgrade ngayong araw. Bukas lang ulit. Yun yung plano ko pa lang, no? Plano ko. Okay, so isa sa mga source, weapon, necklace, rings, okay? Pangalawang source ng attack, guys, etong inlay. Okay, yung fluorite. So ano nga ba yung mga attack fluorite? So meron tayong water, meron tayong ice. Okay, attack fluorite to, guys. Kita nyo naman, fluorite ice level 12 attack, no? 165 to 276. Fluorite. Tsaka fire. So dalawa yung attack na pagkukunan mo. So doon pa lang, kung mali yung fluorite mo sa early game, baka mamaya ang nalagay mong fluorite sa'yo is wind. So depends yun. Mababa talaga attack mo. Lalo na kung water. So ang pipiliin mong fluorite for attack is ice or fire. Okay? Baka nagkamali ka ng fluorite. Okay? So ano pa? Yung accessories, guys, nile-level up to. No? Ito, yung accessories na to. Ayan, no? Ina-upgrade. So kada upgrade mo na accessories, meron tinatawag na warrior quest. Tapos na kasi tayo eh. Asa na ba yung warrior quest? Ito, ayan, complete 1 warrior quest. Ito, ayan yung mga yan. Kailangan mo siyang kunin everyday. Yung 4 na, pagkukuha ka ng warrior quest, siguro din mo yung 4 na, alam mo yun, yung 4 na materials yung yung 4 na, di ba 3 to? Ito, 3. May 4 niyan. Yun yung kukunin mo lagi. Kasi yun yung mas maraming makukuha kang mats. Katulad ito, 12 lang to. Pag yung kasi parang 18. So, ano nangyayari sa warrior quest? Pang-upgrade yun ng accessories, guys. Araw-araw pwede mong i-upgrade itong mga accessories mo. So, nakapagdagdag ng attack yun. No? Yung Dragon Knight natin actually doon naiwan eh. Naiwan siya sa level up ng accessories kaya ang baba ng attack nun. So, isang source yung accessories level up everyday. Okay? So, inlay, ano pa? Source ng attack. Ngayon, since marami ng event, napakarami na. So, ano pa ba yung ibang source ng attack? Etong mga set, guys. Etong mga set. Ba di natin mapindot yung set? Eto. Ayan, guys. Itong mga set. So, ito, Archangel set. So, tulad yan, pag nakakuha ka ng mga item na to, mayroong mga physical attack yan, madadagdagin sa attack mo. Tulad yan, no? 26 to 43. Okay? So, lahat yan meron. Okay? Bawat item, meron yung attack na madadagdag. So, ang dami kong set. Meron akong Freya. O, tulad yan. Meron kang makuha ang Freya set. Lahat ng item. Glorious. O, ito yung nakukuha sa 3v3. So, hindi ko kasi alam, guys, kung anong level mag-o-open yung 3v3 sa new server, eh. Hindi ko na matandaan eh. Hindi ko alam kung level 200 meron na o 300 eh. Actually, hindi ko matandaan. So, kada set na mabubuo mo, or kada item na magkakaroon ka, bawat item yan, guys, may madadagdag datak. So, kung early gamer ka pa, bago pa yung server nyo, baka wala ka pa ng mga to, kaya hindi pa masyadong, kaya mabagal yung progress ng attack mo. Ang payo ko sa'yo ay priority mo yung fluorite. Okay? Tsaka yung pag-upgrade ng weapon. Ring, weapon, rings. Doon ka lang mo nag-focus kung yung attack talaga yung habol mo. Kung mage ka ba? So, hindi ko alam kung hindi ka naman nag-iwan ng character mo, no? Kung mage ka ba o ano. Basta normally, fluorite. Pag new player ka, fluorite.
weapon, ring, tsaka necklace. Okay? So, yan lang. Pinakita ko lang sa'yo. Maraming set na mabubuo hanggang sa tumagal yung server nyo. So, ayan, marami kang makukuwang set. Merong mga, ano yan, bawat item merong dagdag na physical attack. Okay? Ano pa, ngayon, since may mga bagong update, merong mga runes na tinatawag, so nakakadagdag din ng attack do. Kaya kita nyo naman, may attack, base attack, 124 to 207. Meron ding mga artifact, okay? Meron ding mga artifact. So, etong artifact, binubuo rin to. Hindi ko lang din talaga alam. Ay, hindi ko na matandaan kung anong level nyo ma-open tong artifact. So, may mga attack din yan, okay? May mga item tulad yan, no? Max attack, min attack. So, bawat item, merong attack na madadagdag sa'yo, 6 to 10. Artifact, cards. So, merong mga cards, no, na constellation. So, merong mga attack, katulad yan. Attack, 246 to 408. Ano pa? Ano pa bang bago ngayon? Ito. Itong renewed gem, ito, may mga attack din to. So, merong mga item na attack, no, combo, damage chop. Alam ko, may mga attack tong ano may mga attack speed, may attack rate, double attack. So, merong mga ganon. Amp, itong amp na bagong, hindi ko alam kung meron na sa mga news, hindi ko kasi talaga alam kung meron na sa mga new server to, no? Mga bagong update to eh. Itong amp, nakadagdag din to ng attack, tulad niya, makikita mo, pag in-upgrade ko siya, magkakaroon ako ng 8 to 14 na dagdag attack kapag in-upgrade ko yung amp. So, ano pa? Mga source ng attack. Yung mga excellent stats ng times 2, tulad to. Meron bang times 2 tong ano ko, gear ko? Teka lang ha. Ito guys, so makikita mo sa baba, nakalagay excellent sa stats, attack times 2%, ay attack plus 2%. So nakakadagdag ng attack yan. Yung excellent stats na yan. So legit yung 2% na yan. Halimbawa, dalawa yung ano mo, tulad niya, attack plus 2% nito, so 4%. Kung bawa, ang attack mo is 1,000, so plus 4% ng 1,000, yun madadagdag sa attack mo. Okay? So ano pa ba? Wing, may attack din yung wing. Ayan, may mga enhancement attack. Basta kada upgrade mo, merong attack na madadagdag sa'yo. Kita mo yan. Attack boost, 38 to 64. Attack enhancement, 93 to 56. Ano pa ba? Ang magiging source ng attack. Element, meron ding element attack. Kaso hindi siya dun sa base attack mo madadagdag. Hindi siya madadagdag din sa base attack mo. Okay? Stats allocation, syempre, yung STR. Ito, STR. Yan. STR mo, nakakadagdag ng attack yan. So, kung mage ka, ang pinanggagalingan ng attack mo ngayon, yung mga item lang. Pero ito kasi STR nakakadagdag ng attack eh. Tama ba ako guys? Alam ko STR nakakadagdag ng attack. Kaya nga nasa physical attack yung STR. Ayan, no? Ano pa? Kahit na mage kayo, no? Meron pa rin kayong physical attack pag may STR. Ngayon, syempre pag mage kayo, magic attack madadagdag sa inyo pag EMG. Alam ko magic attack na dadagdag. So, ano pa? Source ng attack. Yung mga style, alam ko may mga attack din to. Alam ko, ayan, no? May mga style, guys. Ayan, no? Physical attack. 5, ayan, no? O, makikita mo yung mga, ano, meron mga style na may attack. Tulad yan, ayan, no? So, ayan, yung wing meron ba? So, wala to. Design lang tong wing. Basta yung mga style, guys, may mga attack yan. Kahit nga yata tong mga, ano, ayan, no? Guys, oh. Pati yung title, ayan, no? May mga attack yan, no? Guys, oh. So, sa mga hindi nakakalam, yung mga makukuha yung title, so sa mga event, sipagan nyo yung event, huwag nyo siyang pabayaan, may mga attack na nadadagdag yan guys, ayun, physical attack, magic attack, curse attack. Pati yan, ito yung mga box, yung pang, ano nyo, yung pang chat, ayun, may mga physical attack yan guys, 2020. Pet, so ayan, meron din, ayun, kita nyo, kung meron kayong pet, meron din silang mga attack. So, ano pa, source ng attack, Yun lang ang alam ko may mga source ng attack. Yung guild, eto, pagkasali ka sa guild, meron siyang enhancement. Alam ko, nag-ano ito eh. Pag mataas yung level ng guild nyo guys, depende sa level ng guild nyo, na-enhance din yung attack nyo dyan. Okay? So, kung mapapansin nyo, pag wala kayong guild, subukan nyo, no, na wala kayong guild, pag sumali kayo ng guild, may enhance yung attack nyo, madagdagan yung attack nyo. Dahil dito yun sa amulet eh. Tama ba ako? Or dito. Ayan o, guys o. Eto. So, dito nagkakaroon yan, no? 127 to 126, 125 to, yan yung attack. Okay, pag sumali kayo ng guild. Okay, so kailangan may guild talaga kayo. So, ano pa ba? Source ng attack.
Ayun lang siguro, no? Slate, sorry. Ancient Slate. Ayan. Bukod sa Fluorite, itong Ancient Slate ngayon, ayan, ito, itong Ancient Slate. So ito, nagbo-boost siya ng attack power ng Fluorite nyo. So hindi siya nagbibigay ng as in stat number, pero binuboost niya yung attack ng Fluorite nyo. So yun, Slate, guys, no? Alam ko yung weapon ko level 5, teka. So ayan, tulad niya, no? Fluorite bonus 44%. So kung ang level 12 natin na ice is 257, ayan, no, guys, oh. Attack 73 to 121. So yun yung nagiging dagdag bonus niya. Okay? Slate. So ano pa ba? Isip-isip mount, guys. Mayroon ding attack yung mount. Ayan, oh. Oh, so yan. Mayroon ding attack yung mount. Okay, so yung mga mount na makukuha nyo, kunin nyo yan. May mga attack yan. May madadagdag sa attack nyo yan. Ano pa? Constellation, nabanggit na natin, no? Artifact, nabanggit na rin natin. Runes, nabanggit na rin natin. Nahirapan ako mag-isip ng mga attack, ano? Ano pa ba? Attack. So yun lang siguro, guys. Parang nabanggit ko na lahat ng source ng attack. Wing, meron siya, no? Wing, gears. Ang sa gears kasi, guys, weapon lang talaga eh. Kasi yung gears def yun eh. So, ano pa? Yun lang siguro, no? Accessories, weapon, pets, wing, mga style, runes. Yung wings kasi wala, alam ko eh. Ayun pala, ito, wings, guys, oh. Meron din pala siya kahit papano, yung mga wing na outfit. Yan, mga outfit wings, meron siya kahit papano. Ayun, oh. So, yung wing mismo meron, pero yung mga outfit wing na nabibili sa event, meron din. Ayun. Dagdag pala yan. So, ano pa? Mount, no? Nabanggit na rin natin yung mount. Yung guild. Guild effect, meron din yan. Allocation stats, so meron ding dagdag sa attack niyan. So, yun na siguro, no? Guys, nasabi ko na siguro lahat ng mga pwede nyo pagkunan ng attack. Okay, so yun lang, kada inance nyo ng mga yan, parami yung mga event items nyo, so nadadagdagan siya ng attack. So, huwag ka mag-alala sa ngayon, kung bagong player ka, at nasa new server, yung first to 3 months mo yan, siguro hindi pa masyado, pero pag nagkaroon na kayo ng maraming event, mararamdaman mo, no, lalo na pag nag-upgrade na yung Fluorite mo, ang tip ko sa'yo ay mag-focus ka sa Fluorite. No, yun ang pinakamagandang tip ko sa'yo. So, mag-focus ka sa Fluorite, para yung attack mo, no? Actually, yun ang pinakamahirap buhayin Fluorite eh. Ma-advance mo yung ano mo kasi yung weapon nagbabago, pero yung Fluorite naka-fix yun, no? Habang nag-upgrade ka ng Fluorite, tataas yung attack mo. Okay? So yun lang siguro, guys, no? Para sa topic na to, kung paano i-upgrade yung attack nyo. Pag umabot ng 20k tong base stats natin, so baka gawa natin ng content, no? O siguro ito na rin yun eh. Kasi 19,600 na rin naman to eh. No? Pero anyway, pag umabot siguro ng 20k yung attack natin, pwede natin gawa ng content. No? Kung paano naging 20k yung mga attack natin. Actually, pinakita ko na naman sa inyo lahat kung ano yung mga naging source ng attack natin eh. Dito sa content na to eh. Pero siguro, pag umabot siya ng 20k, parang alam mo yun, achievement lang. So, konti na lang guys. 19,654 yung attack natin na walang buff, no? Base buff to. Depth natin is 10,390 ng walang buff. So, pag umabot tayo ng 20k attack, gagawa natin ng panibagong content. So, sana nakatulong sa ito, Tiny Moo, no? Tsaka kay Lester, sana naliwanagan siya sa mga quitter ng MU. So, thank you sa patuloy na, alam mo yun, nagko-comment sa atin dahil sa inyo nakakagawa tayo ng content. Subscribers, hindi subscribers, nanonood, hindi nanonood. Lahat na nakikichismis lang. Comment lang, walang problema guys. Drop lang kayo ng IGN nyo, server name, game name, pangalan ng guild, no? Kahit yung mga YouTube account ko lang, walang problema. So, thank you sa patuloy yung panonood, pagko-comment sa lahat ng players ng MU Monarchy, server 1 to latest server. So, hindi ko na alam kung latest server. Enjoy gaming tayo guys, enjoy PK. Kita-kita tayo sa merge ng server natin. Si Gabel to, S527, eto. Siya nagtatanong kanina ng Agile ko guys. Eto pa rin yung Agile natin guys. Buhay na buhay to. No? Buhay na buhay itong Agile natin. Eto pa rin yan.
Agile natin tong main account natin to guys, hindi mawawala. Jay Gabel, S527, nag-iisang player ng S527 to, Agile. Out tayo guys, out.